sa NEP na cross-match namin sa master list. So parang sinusundan ko lang yung mga sinabi ni DS Puno na may mga ganong issues with regards to the budget. So kaya nga po maganda na sinisiyasat ngayon para makita po natin yung kung may mga nadoble man o napondohan, parang magkaroon ng refunding yung mga completed na project. So part of the process siguro lahat to. Thank you po. Thank you, Elson. Dina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Kong Terry Ridon, sir. May binanggit po kayo kanina na hindi malinaw sa mind niya, meaning Engineer Alcantara, kung plunder o hindi yung haharapin niya. Sa mind niyo po ba at sa mind ng members ng Infracom, malinaw na kung anong ikakaso? Sa mind ko po bilang chair ng House Infrastructure Committee, as soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara, sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, at lahat po ng mga involved na mga taong DPWH doon po sa District Engineering Office po na yon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Kailangan po natin bumalik dun sa naunang mga plunder charges nung nakaraan na naging successful. Yung po Bureau of Immigration na pinagparti-partihan ho nila 50 million na nakuha po doon sa ilan po sa mga linoko ho nilang mga tao, plunder ho yun hindi ba? Ganun din ho yung nangyari dito sa Bulacan. Ginost nila. So therefore, pinera ho nila. So syempre, his defense will definitely be na, hindi naman ako kasali dun sa dulo kasi nga linipat na daw siya, hindi ba? Sa ibang lugar. But again, if you're there from the beginning, and again, if you're the main principal of this District Engineering Office from the beginning, from as far back, I think, as the old government, meron kang main responsibility for this particular plunder charge kahit na ilipat ka pa sa bandang dulo na po ng project implementation. Sir, this early, can the committee draft a recommendation already to file these charges? And aside from plunder, may iba pa po bang pwedeng ikaso? Well, marami yung pwede talaga kaso dyan. So, syempre, may graft na pwedeng ma-accompany po dito sa plunder charge. Meron po syempre, yung pag-admit po niya ng paggamit po ng mga fake IDs para makapasok po sa casino, meron din pong kaso yun kasi bawal po talaga yung mga empleyado ng gobyerno na nagpupunta ho sa casino. So, at the minimum ho talaga, meron ho talagang mga kaso, criminal or administrative, na pwede po talagang maisampa laban sa kanya. Pero gusto ko namin kumpletuhin din talaga yung picture kasi siya pa lang naman yung nakausap po namin. Gusto namin makausap yung St. Timothy, gusto namin makausap yung Wawaw, gusto namin makausap yung Sims Construction na sinampina na ho natin para kompleto at buo yung pong picture po na itsura ng mga kontrata pong ito at yung non-implementation po ng projects. Sir, on the full disclosure being required of the members of the Infracom, meron na po ba, I know that they have 5 days, but today, as of today, meron na po bang nag-submit? Wala pa. I think yung mga COMSEC hindi pa ho nag-report sa atin. Pero magpapaikot ho kami ng template para at least yun na lang po yung magiging guide ng atin pong mga House members na mag-submit po ng disclosure statements sa kanila pong mga komite. Dagdagan ko lang, Ma'am Tina, kasi may full disclosure na, di ba nga, na pinag-usapan kahapon. Pero when we run for public office, saka nung nanalo rin po kami, nag-submit na rin po kami ng aming mga SALN, meron na rin pong full disclosure na kasama yon. Pero, may respect yung nasabi po ni Attorney Chel Jokno, and kami naman po walang problema sa amin yung issue ng pag-submit ng full disclosure. Thank you. Sir, there might be
congressmen involved in flood control projects who are not members of the three committees forming the INFRACOM, can Representative Jokno's motion be applied to all members of the House? Kong Ortega, as a House Leader, you can also answer po. And Kong Rito. I think that will be subject to a new motion po. And maybe that is something that should be addressed to the House itself. Baka kailangan po ng House resolution. Kasi siyempre, if the House committees in the TRICOM can only bind yung kanila pong members. No? So I think Congressman Jokno, if he wants to bind the entire House, no, to do the disclosures po, I think he will have to file a separate House resolution for this. Maiba lang po, Kong Ortega, yung sa resolution po ninyo, changing the age requirement of certain candidates through a charter change, constitutional convention. And syempre, you were here during the press conference of DS Puno, yung nakikita natin yung very strong na stand niya with the constitutional convention. Tayo naman po, syempre, kailangan nating suportahan yung ating kasamang DS. And yung sa akin naman yung RBH po natin is ito po yung pagbaba ng age, pag-lower ng age ng mga nais pong tumakbong senador, presidente, saka vice president. So, for senators po, from 35 to 30 years old, tapos presidente, saka vice president, syempre, maaari na pong tumakbo yung 35 mataas po na age. So, something to look forward to kasi nakikita naman natin po sa panahon ngayon, parang makapal po ang porsyento, makapal po ang percentage ng ating young voters, young middle managers, saka mga kabataan po. Kita nyo naman po dito sa Kongreso na ang dami pong young guns na nandito. Diyan din po yung mga hotshots na kasama natin. Si Kong Terry, isa po sa mga pinakabata na chairperson natin. So, I think it's high time na ibukas natin ang mas masyadong institutional yung dating na parang minsan parang dapat old heads lang yung mga nandyan. So, we're opening up to a more collaborative type of government na kailangan po haluan natin ng mga bata saka mga sariwa saka bright minds nga po. Thank you po. Thank you, Tina. Mel Alice Moras from PTV4. Check 1, 2, 3. Follow up lang po about sa flood control projects. Kanina po kasi nag-hearing yung may briefing yung House Committee on Metro Manila Development at nabanggit nila yung listahan ng mga contractor sa NCR flood control projects. Ina-assess po kasi nila, sir, yung mga contractors and kasama dun sa mga very satisfactory ang performance ay yung St. Timothy Construction Corporation na isa sa mga nalilink sa Pamilya Diskaya. Ano lang po masasabi nyo dito na yung sa NCR flood control projects, very satisfactory yung assessment sa kanila. And ito rin yung company na involved dun sa isa sa mga Bulacan flood control projects. And sa mga susunod na pagdinig po kaya ng Infracom, madidiscuss din yung flood control projects sa NCR. Congratulations. Kung very satisfactory ho yung ang mga rating po nila sa NCR. No? Pero I think, babalik ho tayo doon sa fact na when the President went to Bulacan, ito sa St. Timothy Project, hinawakan ho niya yung dike. Ano yung nakita niya? Steel cables, nahawakan niya daw po yung semento. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So, I think okay yan. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. And yun po, kailangan po talagang mag-abot-abot po yung mga bagay po. So, I think, if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings. Di ba?
para ho maging malinaw talaga na, and I guess they will challenge the revocation of all their licenses at iwawas-iwas ho nila yung po nga very satisfactory rating po na ito sa NCR flood control. So, as soon as we get to that point na magpakita sila sa House hearing, then we will discuss further. Saka nakita naman natin na naka-zero in yung infracom sa mga ghost projects, mga ghost flood controls, kumbaga. For the situation of NCR, kung gano'n na may very satisfactory rating sila, ibig sabihin na implement ng maayos. Kung wala silang ghost, mas namang problema sila sa basura na nagka-clog sa mga waterways, which is nakikita natin yan pag grabe yung baha. So parang may iba-ibang sitwasyon siguro kada lugar, pero yun nga, we are zeroing in on the ghost projects. Yung mga nabayaran pero hindi po na-implement. O kumbaga, nabayaran man, substandard naman. So, medyo dun po yung road na tinitake ng Infracom. You have to go back to the history of the Discaya-linked firms, no? Di ba na-blacklist din sila? So, kumbaga, you have to look at the totality of their record, eh. Di ba? So, kumbaga, it's not enough to basically just cherry-pick. Meron tayong very satisfactory rating just to show na okay silang mga kumpanya. And again, we have to go back to the point that what did Ms. Discaya actually admit? Sabi ho nila, sabay-sabay ho silang nagbibid sa mga iba't ibang mga proyekto. Hindi ba? Doon pa lang ho, kahit very satisfactory rating ka na, dapat ma-revoke ka pa rin eh. Hindi ba? Kasi niloloko po ninyo yung proseso. And as a result, nakita niyo ho yung mga itsura po ng mga luxury cars na labas-pasok doon po sa St. Gerard compound. Opo. And DS Ortega, Kong Ridon, hingan ko lang po yung reaction nyo sa statement po ng Malacanang na actually medyo napahapyaw na yung topic na to. Pero ito naman, President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. Any reaction po? Well, siguro bago na-submit dapat yung budget dito, na double check, triple check din po siguro nila. Pero that's good that they'll do a sweep para makita po natin kung may irregularities nga or may na-miss out tayo dun sa budget ng DPWH. Pero yun nga, pag may mga ganun nga po na insidente, papasok po sa amendments yan dito sa Congress. So, siguro mas naagahan po sana ng konti para yung preparation ng 2026 nabigyan tayo ng mas pulido na budget kung ganun. Although naiintindihan ko yung Pangulo na kailangan gawin to kasi nga iniiwasan natin yung certain na problema na magkaroon ulit ng ganitong issues. We will tackle this in the House and in the proper committees and isasubmit po namin. Ipapasa. Again, to be very clear, hindi naman po kasi bago din yung findings, no? Si DS Puno, meron talaga siyang nakita, sina Congressman Chodoro, may nakita silang nag-uulit hindi ba, na mga line items. And ang totoo, the burden of this particular review is on DPWH and on the DBM. Ibig sabihin, like what DS Puno had previously stated, parang hindi naman sila stenographer lang. Kumbaga, they have absolute discretion over the budget. What will their excuse be? Sobrang voluminous ho ng files. It's not unacceptable. Yun nga yung trabaho ng budget Tila-tila rin po yung mga line items po na yan. So, ibig sabihin, they have actual discretion, they have actual power before submitting that entire NEP to Congress. No? So, okay, pag-aralan ho nila, walang problema. Yun din naman ho yung gusto talaga nating makita. Kasi, hindi rin ho talaga pwede na meron nag-uulit ng mga line items kasi anong itatayo pa ho natin? Natayo na. Hindi ba? So, para ho, pag nag-full sweep po sila, mailagay ho natin yung tamang line item dun sa tama hong may pangangailangan para sa taon po na ito. Ibig sabihin, kung naitayo na ho yung school building A, dapat yung line item for this year, hindi na ho school building A. Dapat school building B na. No? So, kung yan po yung gagawin, edi walang problema. Susuportahan po natin ito.
Sorry, isang follow-up na lang po about dun sa RBH na final ng